Marco, ano bang ginagawa mo? Ines na sabi niya at akmang tatayo na mabilis ulit siya nitong itulak, pahiga at ibaliktad. Mabilis na nitong ibaba ang zipper ng dress ng suot niya at nahila pababa na siyang lalong kinagulat niya. Tanging lace bikini na lamang ang natitira sa katawan niya pero mabilis siyang gumapang para makatayo. Are you crazy? Bakit mo ba ito ginagawa? Ngayong ayoko na? Galit na sigaw niya rito. I offered you a million times already and yet you rejected me. I am just claiming what's mine. You are only mine, Mika. At mabilis siyang naitulak sa may sofa, dahilan para mapasandal siya. Mabilis tong lumapit sa kanya at sa isang iglap, nasa may gitna ng kanyang hitang mukha nito. Mabilis inilihis ang bikining suot niya, dahilan para lumabas ang kabibi niya. Inagod nito ang dila niya. Pilit niyang nilalayong ulo nito pero nakapulupot ang dalawang kamay nito sa magkabilaang hitan niya, papunta sa magkabilaan niyang bewang. Marco! Pero ang sigaw na yun napalitan ng mahabang ungol nang sakupin na ng bubong bibig nito siya. Bagya pa nito yung pinalo gamit ang dalawang daliri, dahilan para mapaigtad siya. Hindi pa to nakontento, ibinuka pa ng lalo at maring hinagod ang gitna noon. Napapasabunot siya sa buhok nito sa hindi may paliwanag na pakiramdam. You want this, right? I am gonna own you real hard right now. Ngisi nito sa kanya at pagkatapos binigyang kaganapan ang pagitan nilang dalawa. Alam niyang magiging masakit iyon pero nakahanda siya. Ulo pa lamang nito pero napapadaing na siya, lalo na nakapasok na ang kalahati. Kita niya na ang panlalaki na mata nito. Mika? Pero mabilis siyang napangiti sabay tulo ng mga luha. Go on, it's okay. Are you sure? Mabilis din siyang tumango. Daman niya ang pag-iingat nito. Sa kanya, sandali pa tong huminto at niyakap siya na mahigpit habang ramdam na ramdam niya ang init sa kaibuturan niya. Go on, Marco. Just do whatever you wanted to. Assurance niya nito. Matagal muna siya nitong tinitigan bago tumango. I'm gonna make it slow. No, just do as you please. But, it's okay. Sabi niya rito at siya na mismo nagsimulang dahan-dahang gumalaw. Di nagtagal tumutugon na rin to sa paggalaw na ginagawa niya. Nakakaramdam na rin siya ng iba yung kiliti. Inalikan niya to sa may labi at maya-maya pa, marahang napahiga sa piling ng isa't isa. Sabay pa silang humihingal sa pagod nang marating ang sukdulan. Why didn't you tell me? Kunot noong tanong ng binata nang lumingon kay Mika. Wala, I just want to surprise you. Ngisi niya rito. Why you didn't do it with Miko before? Curious sa tanong nito. Because Miko respected me so much. Gusto niya gawin namin yun kapag kasal na kami but yeah, I understand. Pero bakit ka nagmamadaling angkinin kita? Eh hindi pa naman tayo kasal. Para hindi mo na ako iwan. Para di mo na ako ipagpalit sa ibang babae. Malay mo, ang V-card ko pala maging dahilan para magustuhan mo lang ako. Nakangiting sabi niya rito. Bakit gusto mong magustuhan kita? Ikaw ba, Mika? Nagugustuhan mo na ba ako? Seryosong tanong nito sa kanya na ikinatigil niya. Ano nga bang nararamdaman niya para dito? Kahit lagi tong galit sa kanya, aaminin niya. Ayaw niya tong mawala. Sa totoo lang, di ba ako sigurado? Pero sa tingin ko, nagugustuhan na nga kita. Seryosong sabi niya rito na siyang kinabigla nito. Magsha-shower lang ako. Mabilis pang sabi at mabilis na siyang iniwan at pumasok sa banyo. Bakit ganun? Hindi ba to natuwa sa sagot niya? Bakit para nakaramdam siya ng lungkot at pagkadismaya? Malungkot na napatingin siya sa may banyo. Marco, di mo ba talaga ako magugustuhan? Nagulat siya na maramdaman ng mga luha sa magkabila niyang mga pisngi. Bakit ang sakit? Kahit alam na nitong ito ang unang lalaki na nakaangkin sa kanya, ba't parang wala pa rin kasiguruhan na magugustuhan siya nito? Malungkot na napapikit siya at mabilis na nakatulog. Nang magising siya, nakasuot na siya ng isang oversized shirt na sa tingin niya damit ni Marco. Nang mapatingin sa tabi niya, kitang-kita niya, tulog na si Marco. Dahan-dahan siyang humarap dito at marahan tong hinaplos sa isang pisngi. Kate? Mahingang ungol ito na siyang kinabigla niya at mabilis itong sinampal. Mabilis din tong nagising sa gulat habang hawak-hawak ang isang pisngi nito. Binabangungot ka yata kaya't sinampal kita.
Mukhang maraming ahas sa panaginip mo. Ines na sabi niya at nagdadabog ng lumabas. Pabalya siyang umupo sa upuan sa may kusina. Nang tingnan ng orasan, 7:00 pa lang ng umaga. Sabado ngayon at wala silang pasok ni Marco. Kahit sa panaginip, yung babaeng yun pa rin ang nasa isip mo? Nang pumasok si Marco sa may kusina, mabilis na tong inismiran. Hawak-hawak pa rin ang pisngi nitong nasampal niya. Sigurado ka bang binabangungot ako? O trip mo lang akong sampalin? Kulot noong tanong nito habang nagtitimpla ng gatas. Oo nga, binabangungot ka nga, kulit mo naman eh. Ines na sabi pa niya at akmang tatayo na nang magsalita na naman ito. How was your Kitty down there? Bigla'y tanong nito na siyang kinalaki ng mga mata niya at napatitig dito. Ha? Is it still sore? Ayoko itong biglain kaya I let you rest. It's Saturday today and I think may isang araw ka pa bukas para magpagaling bago ka pumasok ng Monday. Be ready for me later, baby. Ngisin ito sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Kinakabahan ng tanong niya. Dahan-dahan naman tong lumapit sa kanya at iniipit sa isang tenga niya ang ilang hibla ng buhok niyang nakakalat sa mukha. I already told you, magkakalumpuhan tayo, and that is tonight. I wanna taste and sip again, your delectable kitty. I wanna bang you hard, Mika. I wanna explode inside you. Bulong nito sa kanya at mabilis siyang hinalikan sa may pisngi. You have all day to rest because tonight is mine. Ngisi nito at mabilis siyang tinalikuran, bit-bit ang isang baso ng gatas. Siya na may natulala at biglang napatakip sa may pagkababae niya. Hindi siya pwedeng araw-arawin ni Marco dahil baka lumuwang siya. Mabilis siyang napatakbo sa may kama at doon napasubsob. Nang pumasok sa kwarto katatapos lang maligo ni Marco, kaya nakatapos lang to ng tuwalya sa bewang. Mabilis siyang natulala at natitigan nang makita ang katawan nito. Naparunok na mapadako ang tingin sa may gitnang umbok nito. Are you excited to feel him again? Ngising sabi ni Marco na nagpabalik sa huwisyo niya. Hindi no? That's not. That's a big no. Mabilis sasabi niya sabay ismid at tumakbo papasok ng banyo habang sapo-sapo ang dibdib. Bakit ba kinakabahan siya kapag naiisip niya ang alaga ni Marco? Pero nagulat siya nang bumukas ang pintuan ng banyo. Mabuti na lang di siya nakasandal doon. Ay, anaconda! Mabilis na sigaw niya. Mabilis naman napangisi si Marco sa kanya. Are you imagining me inside his toilet? Mukha mo. Bakit ko naman i-imagine niya ni ang liit-liit ni hindi man lang ako nasaktan kagabi? Ines pang sabi niya habang namumula magkabilang pisngi. Aha? Sige, kunwari na lang naniniwala ako. Pang-aasar pang sabi nito pagkatapos, hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. I'll just go to the university. Maligo kang mabuti ha? Ngiti pa nito at mabilis naman nang tumalikod. Akmang isasara niya ng pinto nang humarap ulit to sa kanya. And one more thing, don't use any feminine wash. I want to smell and taste your natural juices. Ngiti nitong mas malawak at mas mabilis na naglakad papalayo. Mabilis naman niyang binulya pasara ang pinto ng banyo. Pervert? Ines na sigaw pa niya. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Akala nito makakahirit to sa kanya. Ngayong gabi, no way. Hindi pa niya to napapatawad sa pagsampal nito sa kanya kagabi at ang pagtawag nito sa ibang pangalan. Mabilis siya nag-drive papunta ng condo unit niya. Dito siya magtatago dahil sa totoo lang mahapdi pa ang pagkababae niya. Ikaw ba naman? Asugudin ng malaking anaconda? Halos marating na niya ng kondo nang ma-receive ang text mula kay Ate Elise. Nakikipagkita to sa kanya. Mabilis siya nag-U-turn at nagpunta sa meeting place nila. Isa yung cafe malapit sa kondo niya. Pagdating niya roon, nandun na to. Mabilis silang nagbeso na magkita sila. What's wrong, ate? Biglang tanong niya rito na makita ang seryosong mukha nito. Mika, at hinawakan na isang kamay niya. Bakit ate? Kinakabahang sabi niya. Mika, my son has leukemia. Seryosong sabi nito. Mabilis siyang napasinghap sabay takip sa bibig niya. Oh my gosh, ate, how was he? Naaawang sabi niya. He's getting worse, Mika. Mika, gusto kong kunin ang karapatan ng anak ko. Seryosong sabi pa nito. Anong binabalak mo, ate? Kailangan makabalik kami sa mansyon ng mga Gabriel. Seryosong sabi nito. I want that Sab to disappear.
Galit na sabi nito at napatingin sa kanya. And I know you're gonna help me, right? Pero mabilis siyang natigilan at di agad nakasagot. That sub is a slut. Alam mo ba kung paano ito nandin si Marco sa party nung birthday ni Marco? And guess what? Marco admitted to me that he also likes her. Bigla siyang natigilan sa narinig. Marco admitted to you that he likes her? Nanginginig na tanong niya rito. Mabilis din tong tumango. Kaya kung ako sa'yo, bakurin mo ng mabuti si Marco. Hindi mo kilalang babaeng yon. Mga agaw yon. Parang gusto niyang mapangiti na mapait dahil sa narinig. Natapos ang usapan nilang dalawa ni Ate Elise, nawala siya sa sarili. No, Marco doesn't like that girl. Pakakasalan na niya ako kaya hindi pwede magkagusto siya sa iba. Nanginginig ang mga kamay, nag-drive siya pabalik ng kondo niya. Pagkarating doon, mabilis siya nagpunta sa kusina, kumuha ng mga beer sa ref. Biglang nag-flashback sa kanya ang mga ngiti ni Marco kapag kasama nitong babaeng yon. Ang pagprotekta nito dito mula sa kanya, ang pagsama nito dito sa may burol, ang pagtawag sa pangalan nito habang natutulog. Sa sobrang inis, pinagbabato niyang lahat ng bagay na mahawakan niya at mabilis na napakagulhol. Makikita mong babae ka. Hindi ako titigal hanggat di ka nawawala sa university. Galit na sigaw niya. Halos nakakaraming bote na siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya to, kita niya ang pangalan ni Marco, pero binaliwala niya to at mabilis in-off ang cellphone. Wala na talagang nagmamahal sa kanya. Mapait na ngiti niya sa sarili. Napakahirap niya kasing mahalin. Halos masaid na mga luha niya. At nang muling buksan ng ref, wala na tong laman. Damn life! Lahat na lang nang iiwan. Pati ba naman alak, iiwanan pa rin ako? Tang-ina namang buhay to. At mabilis tumayo. Halos wala siyang pakialam kahit maapakan ng mga bubog na nagkalat sa may sahig dahil sa mga pinagbabato niyang mga gamit kanina. Wala naman siyang nararamdamang hapdi dahil manhid na ang buong pagkatao niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa may kwarto niya. Di niya pansin ang mga paa niyang punong-puno na ng mga dugo. Dahan-dahan siyang humiga sa may kama, napatitig sa may kisame. Napatulala siya sa kawalan pero ilang sandali lang, dinig niya ang pagbalya ng pintuan ng kwarto niya. Mika, ano na naman? Pero naputo lang sasabihin nito nang makita siya. What the? Ano nangyari sa'yo? Gulat na sabi pa nito at mabilis siyang nilapitan. Mabilis din siyang napangiti habang umiiling. Wala to. O buti nandito ka. Hagik-hik niya. Mika, ano na naman bang problema? Alalang tanong nito sa kanya. Wala. Wala namang problema. Ngiti niya sabay hawak sa isang pisngi ni Marco. Umuwi ka na. Gusto ko munang mapag-isa. Seryosong sabi niya rito. No, hindi pwede. Kailangan linisin muna natin yung mga sugat mo. Matigas na sabi pa nito. Mabilis naman siyang umiling. No, ayos lang ako. Paalang yan malayo naman sa may bituka. Mas masakit pa nga ang puso ko Gusto niyang sabihin yon pero minabuting wag na lang. Wag matigas ang... Ikaw ang wag matigas ang ulo. Ang sabi ko, kaya ko na. Biglang sigaw niya rito na bigla ding nagpagulat dito. Mika, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? May halong inis at timpe sa boses nito. Just leave me alone. Matigas na sabi niya at nag-iwas na ng tingin dito. Okay, aalis ako. Pero lilinisin ko muna mga sugat mo. Seryosong sabi nito. Hindi ka ba talaga makaintindi? Just leave me alone. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Hindi ko kayo kailangan lahat. Iwan mo na ako. Total, iiwan mo rin naman ako At pinaghahagis dito ang mga unan sa tabi niya. Akmang kukunin niya ang lampshade ng itas nito magkabilang kamay. Tila sumusuko. Okay, I will leave. Just make sure you will clean your wounds. Seryosong sabi nito at matagal siyang tinitigan bago malalim na napabuntong hininga at umalis. Sumigaw siya at mabilis tinapon ang lampshade na hawak. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa may kama at naglakad papasok ng banyo kahit iika-ika. Medyo nararamdaman na kasi niya ang paghapdi ng mga paa niya. Umupo siya sa may toilet bowl at doon, isa-isang tinanggal ang mga bubog sa paa. Pagkatapos mabilis tumutok sa may shower at malakas yung binuksan. She needs to be strong at least for herself. Pagkatapos mag-shower, hindi na siya nagpunas at nagpalit ng damit. Diretso nang nahiga sa magulo at duguan niyang kama at mabilis nakatulog sa sobrang pagod at kalasingan.
Naalimpungatan siya sa tindi ng lamig na nararamdaman. Nang subukan niyang tumayo, napaupo siya sa may sahig. Anong nangyayari sa kanya? Grabe ang panlalambot ng buong katawan niya. Dahan-dahan siyang gumapang sa may closet niya at pilit tumayo para kumuha ng pamalit na damit. Feeling niya nagyayalong buong katawan niya. Pinilit niyang palitan ang damit niya at nagsuot na makapal na jacket. Marahan siya naglakad at napaupo sa may sahig, sa may gilid ng kama at napasandal doon. Dahan-dahan niyang inabot ang nakataob na picture ni Miko. Miko, babe, kunin mo na lang ako. Mahinang kausap niya sa litrato nito at mabilis tumutulong ang mga luha. Ayoko na dito, babe. Masyadong mapanakit ang mundo. Sama na lang ako sa'yo. At mapait na ngumiti. Ikaw kasi, bakit ba ang daya-daya mo? Alam mo naman na ikaw lang bukod tayong nagmamahal at nag-aalala sa akin ng totoo. Tapos iniwan mo pa ako? Sana sinama mo na lang ako dyan. Sama na lang ako sa'yo. Hagulhol niya at mahigpit niyakap ang litrato nito. At least, kung mamamatay man siya, mamamatay siyang hindi na virgin. Bigla naman siyang natawa sa sarili. Nababaliw na talaga siya. Dahan-dahan siyang humiga sa may malamig na tiles habang yakap-yakap pa rin ang picture ni Miko at mataimtim dumalangin na sana hindi na siya magising. Pero mukhang pati sa panalangin hindi pa rin siya pinagbibigyan. Nang magising medyo bumuti na ang pakiramdam niya pero nanginginig at nahihilo pa rin siya. Idagdag pa ang mahapdi niyang mga paa pero pinilit niyang tumayo at magpunta sa may kusina. Nauuhaw na kasi siya. Nang makainom ng tubig, mabilis siyang uminom ng gamot para sa sakit ng ulo. Tinawagan na rin niya ang cleaning service para linisin ang kondo niya. Tama na sigurong paghahabol. She needs space and time for herself. Pero bago yun, sisiguraduhin niyang gaganti muna siya kay Sab. May tinawagan din siyang mga tao para kunin ang mga gamit niya mula sa condo unit ni Marco. Ayaw na kasi niyang bumalik doon at isa pa, tama ng habol-habulan challenge. She is already tired. Halos 3 oras din nilinis ang kondo niya. Kaalis lang ng mga to nang dumating ang mga taong inutusan niya habang daladala ang mga maleta niya kasalukuyan na nasa sala siya ng mga oras na yon. Pero kasunod nun ang madilim na mukha ni Marco. What is the meaning of this, Mika? Galit na bungad nito sa kanya. What? Bali walang sagot naman niya. Akala ko ba okay na tayo? Seryosong sabi pa nito. Mabilis siyang kumuha ng pera at ibinigay iyon sa mga taong inutusan niya at mabilis sa mga tong pinaalis. Yun din nga ang akala ko eh. But I was wrong. We will never be okay. Seryosong sabi niya pa rito. Ano na naman bang drama mo to ha, Mika? Frustrated na tanong pa nito. Pwede ba, Marco? Tama ng pagkukunwari. If I know, sayang-saya ka ngayon kasi tuluyan na ako mawawala sa buhay mo. Na malayo mo nang malalandi ang babaeng yun. Ines pang sabi niya. What? You're being nonsense again, Mika. You like her, right? Sino? Ano bang pinagsasabi mo, ha? Galit nang sabi nito at tila naguguluhan. That bitchy girl named Sabrina Kate. You like her, don't you? Seryosong sabi niya. Mika, saan mo naman napulot yung balitang Ate Elise told me everything. You admitted to her that you like that woman. Then tell me, is Ate Elise lying? Sigaw niya rito. Bigla tong natigilan. Parang pagod na napaupo sa may sofang naroon. Napapahilamos sa may mukha nito. O ano? Bakit di ka makasagot? Tama ko, hindi ba? Na may gusto ka sa kanya? Malalim tong napabuntong hininga bago siya hinarap at sumagot. You are correct. I'm starting to like her and I'm sorry. Mahinang sabi pa nito sa kanya. Mapait naman siyang napangiti. Pabagsak na napaupo sa may sofa at mabilis tumulong luha sa magkabilang pisngi. How about me, Marco? Ano? Ano ko para sa'yo? Seryosong tanong niya rito. Mika, parang nahihirapan pang sabi nito. Huwag mo kong mamika-mika dyan ha. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ko para sa'yo? Galit na sigaw niya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Mahalaga ka sa akin because of Miko pero ano? Diretsohin mo nga ako. Ano mo para ka ring yang anaconda mo eh. Mga pa-suspense kayo masyado. Ines na sigaw pa niya rito. I'm sorry but you are just like a sister to me. Seryosong sabi nito na tila nagpahinto ng oras niya. Malayang naghulugan ng mga luha sa magkabilang pisngi niya. It feels hurt
nang manggaling yon sa mismong bibig nito. Now it's over, Mika. It's really over.